Okay, update tayo sa BTC. Nakagawa na ako actually ng video kaso masyadong mahaba, no, at maraming segues. So itong update na to bibilisan ko lang. So sa ngayon, no, nagdadam tayo after natin magkaroon ng pump. So meron tayong some sort of range dito, ganyan, hanggang dito. At meron din tayong daily level dito, daily level na itong yan, ang daily level na yan. At doon tayo exactly nag-reject sa ngayon, no? Kung titingnan natin sa fibs yan, mula dito sa taas hanggang dito sa ilalim, meron tayong 786 na rejection area. So, sa impulse wave theory, no, may possibility kasi tayong magkaroon ng first wave dito. First wave, second wave, no? Kapag ang second wave hindi nakaka-break out, hindi nakakapag-close above lalo na dito sa 0.88, may chance pa rin maging impulsive move to the downside to. Ganyan na. Kung saan man to paparating. Okay, so yung mga impulsive theory may nagpapaturo kasi, no, kung paano may mga extra tutorial. Maraming matuturo sa impulsive theory, no. Pa-check na lang sa sa Google, no, kay Google Sensei, yung mga anong tawag dito, mga targets ng impulsive theory na for example ang second wave, no, ang second wave umaabot ng 0.88 area. Pero ang madalas yung target 0.5 hanggang 0.618. Pero umaabot siya ng 0.88. For example, no, kapag kapag sabihin natin fourth wave naman, so ito example fourth wave, mabilis lang to kasi humaba yung yung video ko kanina, no, dahil sa medyo marami akong segue. Kasi gusto ko rin kasi actually ituro to. Kaso mahaba na masyado, no. So for example ito 236 hanggang 382 ang fourth wave. So andi dito naman siya sa area to, no. Meron din tayong support dito, no, sa fourth wave. So 236 pump. Okay? So ayun yung mga targets ng ng mga move, no, madalas. So meron din ako mga na drawing dito kakaiba. So bring na nga natin lahat dito. Yan. So meron tayo sa 4 hours doon sa napag-usapan natin sa last video na meron tayong technical target dito of some sort. So meron tayong parallel channel, ganyan, then ganito, meron tayong technical target mula sa taas hanggang sa ilalim, nag-dump tayo, breakdown, at doon tayo banda sa kung saan man to nakarating. Ito, no, banda dito, technical target met. Ang may expect natin dito, meron dapat some sort of pump. Hindi natin sure kung gaano kalaki, pero most likely hindi dapat higher high dito. So meron tayo dito daily level. So balik tayo ng daily saglit, no. Lagyan lang natin ng daily level. Yan. At doon tayo nag-reject sa ngayon. So napasok ako ng short dito sa area ng itong week up na to mismo. At naka 1 week na ako na hindi nagte-trade, no. So meron akong punishment sa sarili ko na at least dapat 1 week to 1 month. Actually, ang sabi ko sa video last time 2 weeks to 1 month, no. Pero actually dapat mga 1 week lang dapat. Yung start ko, minimum ko 1 week to 1 month. So hindi ko na nasabi sa inyo, hindi ko na disclose, pero at some point kasi gusto ko rin makabalik ng trading with better tawag dito, some sort of better management sa sarili, no. So dapat dito sa mga area nakapag-trade na ako, pero ayun nga, buti na lang hindi ako nag-trade kasi 'di ba may nakikita tayo dito no, some sort of overlaps na nai-invalidate ang pag-pump, or more like tumataas yung chance na may invalidate yung extra pump. Okay? Then dito rin, lalo na syempre nag-breakdown na tayo, no, ganyan, bumababa yung probability na magkakaroon pa ng pump na ganito. Okay, so dito sa mga area to dapat may short ako dito, pero yun nga, ina-expect ko rin kasi baka mag-retest dito sa mga area to. At the same time, hindi pa tapos yung 1 week kong walang trades, no. So kailangan maging disciplined pa rin ako na at least man lang yung punishment ko masundan ko, no. At least maka 1 week man lang ako, no. So ayun na nga, kinalabasan yun. Okay, goods. Maganda yung pakiramdam ko, nakapag-short ako. At hindi ako nagte-take ng any sort of emotional trades. Nakikita ko lang ang chart na may potential na high chance na mag-reject dito sa mga area to. So tinake ko yung risk, no.
So ayun lang ang ayun lang yung ang decision ko dito, no, na mag-trade ng short. So dito medyo malakas ang volume nito ngayon. Double check natin sa 15 minutes. Buksan natin ang volume. Medyo malakas ang volume ng dump na to, no. So malalaki ang candles nito at pataas ang volume. At kung titignan natin sa fibs natin dito, actually bago natin tignan ng fibs, sa shorter time frame dito sa 15 minutes, pwede tayong makabilang dito of some sort of first wave, second wave, third wave. 1, 2, 3. Oh, actually, 1, 2, 3 muna, tapos 4, 5 kung saan man ito paparating. So, bakit ganito? Tignan natin. Yung first wave, meron tayong some sort of leading diagonal dyan. So, makikita natin, meron tayong some sort of fake breakout dito sa number 2. Typical na nangyayari yan sa number 2 na may fake breakout. Kung titignan natin ang first wave naman, meron tayong 5 waves na some sort of leading diagonal. 1, 2, 3, 4, 5 pump, fake breakout. Titignan natin ang volume. Ito na pala, nakabukas pala yung volume ko. Makikita natin yung ba't ganito kaliit ng volume ko ngayon? Kasi ang laki kasi nitong nitong red na to. So yan. Yan. So makikita natin meron tayong okay, malaki yung volume dito. Malaking volume. Pero yung na-higher high niya to, at na-higher high niya to, actually di niya na-higher high to, no? Doon na pala tayo nag-reject, no? Pero nung na-higher high niya tong unang to, pahina ng pahina ang volume. So makikita natin, no, yung push up nito, then babalik dito, tapos isa pang push up pero mas mahinang volume. So pahina ng pahina ang volume. Nag-i-indicate na some sort of fake breakout siya. So pwede natin masabi at dito, okay, mukha tayong merong malakas sa breakout. Pero kapag pumupunta siya sa mga horizontal resistances, mas importante yung horizontal resistances para sa akin, no, kaysa sa mga diagonal. Kasi basta up down lang naman kasi yung price, no? Hindi naman diagonal yung price, up down ang price. Ang time lang yung nagpapamukha siyang diagonal, no? So basically, ang mas importante sa lahat ng trades, masasabi ko, mga horizontal lines, no? Personal opinion ko yun, no? Actually, sa tingin ko, lahat ng mga tao, almost lahat ng mga tao preferred yung horizontal lines kaysa sa diagonal lines. Okay? Kasi for example dito, no, mag-short ka dito, maglo-long ka dito. Okay, maglo-long, tapos magdadamp pa pala. Isa pa, long ulit dito. Nasa lower low. Pagpa-pump, magdadamp pa pala. Isa pa pala dito, no? Tapos bigla magdadamp pa pala, no? So ganoon din dito, pwede ka mag-long dito, pwede ka mag-long dito, pwede ka mag-long dito, pero lahat 'yon mapupuntahan ng stop loss mo. So magpa-pump nga siya ng maliit, ine-expect mo mas mataas, dito naman ine-expect mo tataas din, no? So dito ka pa makakuha ng magandang type of long opportunity para dito sa mataas na price na to, no? Alabasan. So hindi ko ganun kagusto ang ang diagonal lines, some sort of primary indicator ng support or resistance. Ito makikita natin mas malaki ang importance ng horizontal supports, no, horizontal resistances. Okay? So kung dito ka nakapasok, basically na ride mo to, no? Kung dito ka nakapasok, basically na ride mo to, no? Yan, ganyan ang kalabasan. So ngayon, ito, typical ang second wave, no, nagbe-fake breakout. So, meron ako mga example niyan. So, sa ngayon, meron tayong push down. Tingnan muna natin kung meron tayong confirmed some sort of third wave dito. Mula sa taas nito, papunta dito ulit. Lagpas tayong 1.618. Umaabot tayong 2.618 area. Medyo hindi magandang sign yon na umabot tayo ng 2.618 para sa bulls, no? Kasi highly likely babagsak pa tayo. Okay? So pang-warning lang, medyo hindi maganda to, no, na para sa bulls, no. Masyadong malakas tong dump na to, masasabi ko para masabi natin some sort of corrective move lang to. Pero i-explain ko yung mga C-wave, no. Madalas ang C-wave mabibilis, hindi natin masasabi. So ang example lang ng number 2 na nagkakaroon ng fake breakout, dito tayo sa low na to, balik tayong daily. So ito ang yung pinaka bottom natin sa ngayon.
Hindi natin sure kung ito na ba yung pinaka-bottom, pero may chance na ito na talaga, pero hindi natin alam. Meron tayong leading diagonal dito of some sort, leading diagonal of some sort, then magfe-fake breakdown. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 fake breakdown. Mapapansin natin higher low, then pump. Okay, so meron tayong first wave, second wave, at ang kakalabas na dyan, ang susunod dyan na mga target, ito na yung third wave, fourth wave, fifth wave, or pwedeng third wave, fourth wave, fifth wave, kahit alin dun. Pares lang naman yon, almost ABC, or pwedeng ABC to ABC, no? Pares lang naman yon. Okay, so ganun ang characteristic ng second wave madalas, no, na lalo na kapag may leading leading diagonal, lalo na kapag may leading diagonal na ganun. Ang characteristic niya, mag-fake breakdown or fake breakout. Okay? So, dito sa part na to, medyo kailangan natin mag-ingat kasi nakakita tayo ng ganun of some sort na meron tayong fake breakout. So, meron din dito, punta tayo ng 4 hours, yung medyo mas longer time frame dito sa 15-minute time frame na to. Alisin ko lang tong range na to. Yan. Tsaka ito siguro, alisin natin. Okay, ito, medyo malaki to at 3 PM pa lang. So, meron pang 1 hour to para lumaki pa yung volume nito. Medyo malaki to para sa maliit na candle na to. Kukumpara natin dito, masyadong maliit to with high volume. So, may ano dyan, may some sort of strength sa bears sa ngayon, okay? Okay, anyway, meron din tayo dito of some sort, sabihin natin, meron tayong trend line nata dito. Ganyan. Some sort of trend line. At meron din tayong parang triangle, some sort of triangle din dito, no? O, parang ganyan, parang pennant ata to, no? Nakalabasan, possible din na baka kasi hindi natin mabilang to as ABs, or hindi natin mabilang to na maayos sa 1, 2, 3, 4, 5, or baka ABC lang to. Kasi baka type of ano tawag dito, leading diagonal din. Hindi natin masasabi, pero may potential na meron tayong 1, 2, mahirap mabasa tong part na to, baka ganito kasi to, no? Mahirap pala to, no? Makabuo ba tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 dito? 1, 2, 3, dito ba yung 3? 3, 4, 5. Possible kaya ganon? Hindi ko sure, So, may possibility na ganito ang itsura ng leading diagonal natin of some sort. Then, magpapump ng second wave. Ganyan, no? So, ang kakalabasan nito, no, may potential na second wave to. Then, paparating tayo ng third wave. Hindi natin sure. Meron tayong mga base dyan na bullish, no? Na sa bullish side, kailangan mag-dump muna tayo bago tayo maging bullish ulit, no? Pero sa bears, yun nga, yung lower targets pa ang kakalabasan, no? So, i-recap natin yan bago natin i-end yung video. So, may possibility na ganun. Ganun din naman, meron din kasi, yung problema sa C wave, no? At yung third wave, magkakamuka ang third wave at C wave. So, for example, pwede natin masabi na 5 wave count to, no? Pwede rin natin masabi na 3 wave count din to, no? 1, 2, 3. Or pwedeng ganito yung 1, 2, 3 nya. 1, 2, 3. Nakalabasan. So, pakita lang natin yung mga example ng C waves na mabibilis. No, so, ito for example, pwede maging C wave to kasi mabilis na dump to, no? Kung pupunta tayo ng weekly, makikita natin dito, meron tayong potential C wave dito, no? Meron tayong A wave, B wave, mabibilis, malalakas. Pero may iksi sila. Ito, meron tayong ABC ulit dito. Yung C wave, mabilis, malakas, pero maiksi. Okay? Ganon din dito. Meron tayo dito. Parang some sort of A, B diagonal, some sort of diagonal to or triangle wave to. C, mabilis, maiksi. Mabilis, malakas at maiksi. So, ang itsura na ito parang ganito, no? Meron tayong parang A, B, C, D, E of some sort dyan, then magdadump, no? So, kaya ganun ang itsura ng ABC correction. Possible naman na ganun, o kaya baka di natin alam. So, ganun din dito. Yung mga shorter time frame, titignan natin. Ito, no? Mabilis. Ito. Meron tayong A,
B, mabilis. Makikita nyo agad yung pump nito, no? May weak down agad tayo. Mabilis yung pump. Ibig sabihin, tapos agad yung C wave, no? Dito rin naman sa malaking ABC correction na to, masasabi natin ba? Simple ABC correction lang man to. A, B, C. Then yung push up na ito medyo nagpapakita na ng strength, no, sa bulls, no. Then ganun lang rin naman, no. Yung mga ABC correction kasi kinakalabasan, no, nakakapeke siya ng third wave, no. Pero yung may mga times na makakita tayo ng ganito, so ito possible na ABC correction na ito, no. A, B, C. Kaso nagkaroon tayo ng lower low. So, meron chance na third wave to. So, meron tayong fourth, fifth ang kakalabasan, no? So, pag di pa natin nakikita yung data sa right side, possible na dito na tayo nag-bottom, no? At doon na tayo magpapump. Kakalabasan kasi C-wave lang siya. So, ayun lang yung point ko, no? Yung C-wave malalakas. Ganon din naman ang mga third waves. Malalakas din, mabibilis. Pero, pwede natin ma-expect medyo mas mahaba ng konti, mas mahaba ng konti. Kasi kung sasabihin natin ABC correction lang to, for example, no? Meron tayong 5 waves. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin natin ABC correction lang to. Dapat ang itsura nito parang ganito. A, B, C. Banda lang dyan, no? Pero mabilis to. Mabilis na push up, no? Napansin natin, dun din siya mabilis mag-push up papuntang third wave. Okay, kung ganito lang yung ABC correction, dapat meron pang isa pang dump to. Kunwari lang. Pero papansin natin, mabibilis ang push up ng C wave at ng third wave. Pero ang third wave, expect natin mas mahaba ng onte kasi extended or more like may ipapump pa kasi siya. Okay? So dito sa yung gusto kong i-point out ngayon, yung hindi natin sure kung itong push down ba na to, third wave ba to, fourth, fifth, or ABC correction na to. Okay? So, dito tayo nagkakaroon ng maraming basa sa ngayon. No? Dito sa part na to na kung ABC ba to o 5 waves ba to. Okay? Kasi parehas silang may characteristic ng C wave at third wave. Okay? Parehas silang may characteristic nun. Ang third wave nga lang medyo mas mahaba ng onti sa C wave, pero hindi natin makita na ganong kahaba siya, no? Hindi siya ganong kahaba. At the same time, medyo maiksi siya. So, pwede natin masabing C-wave lang siya. Pero meron ding isang bilang dito na pag titingin tayo sa Coinbase, for example, sa Coinbase, ito yung target na start or more like ang starting point natin kasi ito yung higher high. Meron tayong A, B, C. Possible naman yan. Pwede rin naman 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ito, possible na third wave to. Fourth, fifth. Possible na rin naman. No? Alabasan. Mas magme-make sense na 5 waves to. Kasi may extra tayong move dito, no? May extra tayong move dito para masabi na okay, 5 wave counts siya, no? Mas nagme-make sense sa Coinbase na 5 waves ang move to the downside na to. Okay, kasi ang characteristic ng ng ulitin ko, characteristic ng second wave, fake breakout. No, ganyan, no? Fake breakout, meron tong some sort of sabihin natin falling wedge, fake breakout, then dump. Okay, so at least sa Coinbase mas bearish. Sa index nasa some sort of bullish pa na konti, masasabi ko. Ang kakalabasan nito, yung targets natin, kung babagsak man tayo, pwede na tayo dito no sa area to. Meron tayong tinatawag na some sort of possible ba may leading diagonal din tayo dito papuntang fifth wave or ending diagonal ending diagonal. O basta kahit anong klaseng diagonal kasi pwede pa maging 52k pump to, no? Possible pa mag 52k pump na baka leading diagonal 1, 2, then 3, 4, 5 pa to sa 52k. Possible pa naman yon. Pero pwede rin dito na yung 5 waves ending diagonal ang tawag. Ending 1, 2, 3, 4, 5. Possible na ganyan. Okay? Meron tayong importanteng level yun sa monthly na 45,500 area. Ito, monthly level. Actually, ayusin natin. Wag yan. Ito, gamitin natin. Horizontal ray. Ito ba yun? Kasi horizontal ray. Ito. 45,500. Okay? So, pasok yan sa sa potential. Kung magbabounce man tayo dito,
at dito tayo magre-reject, higher high para sa macro fifth wave. Possible naman yon. Pero at the same time, kung hindi natin gagawin yon, kasi yun na lang yung chance na ano, no, na para maging bullish, kailangan kasi itong structure na to mukha tong ano, no, mukha tong ending diagonal sa ngayon, mukha tong ending diagonal. Then dito pa siya magpo-push up, no. So in case na hindi na ganun ang gagawin, kailangan natin mag-abang ng mas malaking ABC correction. So ganito ang itsura niya, no. Pwede tayong merong kung itong move na to A wave lang, or basically 1 2 3 na A wave, maka-expect tayo ng B, at meron tayong some sort of C dito sa ilalim. Yan, dito sa ilalim. Basically 400 to 4200 at 4500 area. At ang susunod mga bandang 38,800 data. Double check natin sa fibs. So ang susunod mga puro fibs na to at horizontal level na. Wala dyan hanggang dito. Perfect ko nalapag, no? Meron tayo. Silagay natin horizontal ray dito. Meron tayong 1.272. Target ng target ng C wave ang 1.272. At kung mas malalim, pwede tayong mag 1.618. Pero nag-unlock to ng possibility or probability na baka third wave na to. So kakalabasan, third wave or C wave na to kapag umabot tayo dito. Okay, so ang mga targets na kailangan natin bantayan, ang 1 fib, ito 1 fib, 1.272 at 1.618. Pero sa 1.618, bumababa ang probability na pump tayo pabalik. Okay? So, tataas ang probability na magdadump pa tayo kasi nag-aaroon tayo ng unlockment. Tama ba yung word ko? May pag-unlock tayo ng 1.618 sa third wave kasi. Okay? So, may possibility mag-dump pa ng further to the downside yon. Okay? Sa ngayon, pwede natin rin masabi kung ganito ang susundin, possible naman na dito na mag-bounce, no? Kaso, no, yung volume natin, masyado mataas ang volume para masabi natin magsusupport dito sa area to, lalo na mas mataas ang volume niya kaysa sa unang drop na to. Okay? Masyado mataas yung volume nito, ha? Makikita nyo itong volume na to. Masyado mataas. Okay? So, gusto ko lang i-point out, no, pag nakikita tayong some sort of second wave, no? Yun nga, sa impulse wave theory, no, yung may magpapaturo sa impulse wave theory, di ko lahat matuturo yan, no, kasi maraming info ang kailangan tandaan, ang masasabi ko. Kabisado ko na kasi yung almost, di naman 100% kabisado. Almost kabisado ko na kasi ang impulse wave theory na pinaka-basic. Yung mga fibs, ganon. Pina-point out ko lang, no, kailangan nyo i-google yan kasi di ko lahat masasabi yan, di ko lahat matuturo yan. Pero ito isa sa mga importante, no, kapag hindi tayo nagbe-break ng 0.88, nag-aaroon tayo ng chance of second wave dyan. Nag-aaroon ng chance ng second wave, ha? Meron tayong 1, 2, okay? So ang madalas sa target ng second wave actually itong dalawang to, 0.5 at 0.618. Pero umaabot ng 0.88. So ando doon yung kailangan nyo i-google yan kung bakit ganun, no? Or bakit but 0.88 ang target, or more like bakit nagbe-breakout pa dito sa mga area to, no? Basically, kailangan ang rules lang talaga, basta hindi siya mag-higher high dito. Madalas makikita natin yung 0.88 target sa mga double bottom, double top. Kakalabasan, no? So for example, last one na to siguro, bago natin end yung video. Wala rin tayong trading idea dyan, pero ito ang point natin, no? Ang 0.88 pangsabi ng double bottom or pangsabi ng final capitulation bago sa malaking push to the upside. So for example, meron tayo dito first wave hanggang second wave kung saan siya nagba-bounce. Doon siya sa number 2. Pero mapapansin natin, COVID dump to, di ba? Ito yung March lockdown ng 2020. COVID dump. Pero ano yung sinabi ko? Madalas saan siya nagba-bounce? Sa 0.5 at 0.618. Okay? So kung wala tayong COVID dump, dapat dito na tayo nag-bounce most likely. Doon na tayo dapat nag-third wave. Sabihin natin, nagkaroon pa rin ng COVID dump. Okay, nagkaroon ng COVID dump. Pero makikita nyo saan siya nag-close above. Dito sa golden packet, sa 618. Okay? So, ibig sabihin, bullish to, no? Itong close above na to.
na okay, nag-weak down siya sa 0.88 pero mas nagba-back up na may malaking paparating na push up nung nag-close above siya ng 0.618. Okay? So, ganon din dito, no, sa area to na hindi tayo nag-close above ng 0.88. At ngayon, makikita natin yung breakdown nito ng 618 medyo mataas ang volume. Okay? Medyo mataas ang volume, medyo pataas ang ano to, no? Medyo pataas ng konti ang volume nito sa ngayon. Ito medyo higher volume. Yung corrective move nito potential medyo mahina. So tumataas ang probability na parang corrective move lang to, no? At ito pataas. Okay? So kailangan natin mag-ingat. Wala tayong trading idea. Siguro ang mga trading idea natin yung mga levels na paglalongan natin. Potential dito mag-long kaso mataas yung volume. So medyo risky. Dito ang susunod na long. Ito, no, sa itong area to. Yan, susunod na long. Pwede natin ma-ride to hanggang dito siguro or baka at least dito. Masasabi ko, excuse me. Or kapag yun nga, puro kaalabasan. Pag nag-breakdown, next target. Breakdown, next target. So, mga dito sa area to. Dito sa area to. At susunod yung some sort of may level dito. Yan, ganyan. Dito sa area to. At yung 0.618 area, mga banda dito pa yan. 37,500. So, itong apat na targets na to, mostly, itong tatlong to, no? So, dito kapag nag-bounce na dito, medyo bumababa yung probability na makakarating tayo dito. At ang kakalabasan, ang ginagawa niyang move yung ending diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Kakalabasan ganito ang gagawin niya na kapag dito lang siya nag-bounce. Okay? So, ilang siguro update natin. Ingat sa trades. At, teka lang double check. Wala na. Sige. At GG's boys.